Hello, good morning po sa ating lahat mga idol. So ngayong araw po mga idol ay tuturo ko po sa inyo paano mag-ferment ng probiotic citrifying bacteria. Ayan, pero bago yan mga idol, maglagay muna tayo ng tubig dito sa ating tub. So 50 liters po ito siya na tub. Ngayon, nilagyan muna natin ng aerator mga idol. Yan, dahil ang source ng tubig po natin is from Nawasa. So chlorinated water po ito. So we need 12 hours para po yan siya i-aerator mga idol, para ma-dissolve po yung mga chlorine or ma-volatile yung mga chlorine na nandyan sa Nawasa natin. Yan. So ayan mga idol. So after 12 hours po nating na-aerate yung ating tubig sa aerator mga idol. Ayan. For sure wala na po ito siyang chlorine. So from Nawasa po kasi yung tubig natin mga idol. Ganyan oh. Yan yung aerator natin sa pinakababa mga idol. Ayan, so after 12 hours, ayan, kaninang umaga, ngayon is alas 5 na po ng hapon. Yan, pwede na po tayong maglagay dito or mag-ferment ng itong ating nitrifying. Yan, ito yung ating gamit sa fish pan sa Biofloc mga idol, sa mga sumusunod po sa ating video. Ayan, available po ito sa Shopee. Meron din po sa Lazada na nabibili mga idol. Aqua Nitrifying Odor Fixing Probiotics po mga idol. Yan, 350 grams, matagal na po ito siyang maubos mga idol. Yan o. Yan. So hindi po lahat ng laman nito mga idol is natutunaw, dahil meron po itong calcium carbonate kung saan pang-neutralize ng tubig po natin. So expect na hindi matutunaw. So ito po mga idol, I think mga nasa 5 grams mga idol. Yan. Yun yung ilalagay natin dito sa 50 liters na tubig natin mga idol. Yan o. Yan. Ganyan lamang po mga idol. Yan. So matutunaw na yan siya mga idol, pero may mga portion na para mag-crystallize siya or hindi talaga siya matutunaw. Yan po ay dahil sa calcium carbonate. At saka ito po mga idol, ayan, molasses natin sa 1 litro po mga idol. Ayan, hanggang dyan ang level. Dahil 1 kilo ng molasses ang ating ilalagay. So, ang 1 litro po kasi is 1.5 kilos na molasses. So, hanggang dyan lamang po yung 1 kilo. Yun yung imimix natin dito mga idol. Oh. Yan, dyan natin ilalagay sa naga-bubbles para kumalat po yan siya mga idol. Dahil hindi na natin siya kailangang tunawin pa ng kamay. Kasi kung hindi sa bubbles mga idol, hindi kakalat, mahirap po siyang tunawin ng kamay. So avoid din natin yung contamination sa paglagay nito or pagtunaw ng kamay. Kaya yan, dyan lang natin siya ilalagay sa mga bubbles. Yan, mula sa aerator natin. Yan o, kaya medyo manipis na siyang kumakalat. Yan o, nag-iba na yung kulay mga idol. So, ubusin natin itong ating 1 kilo. Ayan. Ayan. So, ito is good for 1 week na po ito siya mga idol sa ating 3x3 na size ng pond mga idol. So, kumukuha tayo ng mga 5 liters per day dito. Ayan. At top up lang natin doon sa ating pond. Ayan. So after 8 to 12 hours po mga idol, medyo mature na po ito siya, or tinatawag nilang stationary stage sa yung ating mga beneficial organism. So please wag po kayo mag-apply mga idol direct sa pond ng itong probiotics, lalo na sa Biofloc, kasi hindi pa po mature or nasa lag phase pa po yun sila after ma-activate. So possible po na mamatay yung inyong probiotics doon, or hindi siya mag-multiply, unlike dito sa meron pong molasses. May mga nagtatanong po sa amin, sir, pwede bang maglagay nito na walang molasses? Hindi po namin nasubukan mga idol, kasi sa pag-ferment po namin, yan, nagmi-mix po talaga kami ng molasses mga idol. Yan, malapit nang maubos. Yan o. So ganyan lamang po mga idol, dito sa bubbles natin siya papatak, dahil mag-i-scatter po yan siya, para ma-avoid po natin yung contamination. Hindi na po natin siya kukutawin ng kamay dyan sa pinakaloob. Ayan. Wala na. Kunti na lang laman. Sa pinakagilid na lang yung may laman mga idol. Ayan. So antayin natin to mga idol. Pwede na po ito siyang magamit within 12 hours. Ayan. So ngayon alas 5 bukas ng umaga, pwede na po tayong kumuha dito. Kahit mga 4 lang na litro, top up po natin sa ating pond. Ayan. So ito po yung gamit natin mga idol, ang Aqua Nitrifying Odor Fixing Probiotics. So meron po ito silang para pang dissolve ng ammonia natin mga idol.
yung nitrosomonas para sa pang breakdown po ng ammonia into nitrites, and then meron siyang nitrobacter pang convert din po ng nitrites into nitrates. Sila po yung mga tinatawag nating nitrifying bacteria. The same time, meron po itong Pseudomonas kung saan pino-convert niya yung nitrates into nitrogen gas. Ayan. So with the help of aerator, yung nitrogen po sa pond natin is go lang po yun sa atmosphere. At the same time, other strain, dahil I think 14 po na strain ang meron dito, multi-strain po ito siya mga idol. Yung iba is nagki-create na po ng plaque, lalo na yung mga bacillus sa group of beneficial organism. Sila po yung nagko-convert ng dumi into plaque. That's why may pagkain pong plaque yung ating mga tilapia. Ayan. So close na po natin. Ayan, ito yung ating nagamit. Tingnan niyo po mga idol, mega 200 days na po tayo. Yan. Mga kalahati pa po. Kalahati pa pong natira. Medyo tipid po. Yan. Diyan lang po muna. So, ito yung ating mga molasses. So, isang galon po nito is nasa 700 sa Gensan. Yan, 38 po yung 1 litro. Ayan, oh. Ayan. Ayan mga idol, after 24 hours na timpla po natin yung ating probiotics na nitrifying mga idol. Ganito na po yung mukha niyan. Ayan, so ito yung ating nagsiserve as aerator mga idol. Oh. Ayan, magkakaroon na po siya ng bubbles at yung mapansin nyo po parang ganyan is parang colony na po yan siya ng ating mga beneficial bacteria na i-apply sa pond mga idol. Ayan, so everyday yan, pwede na po tayo mag-apply sa ating pond mga idol. Ayan. Ayan, so ito yung ating gamit. Sa isang araw is ganito kadami ang na-apply natin sa ating pond mga idol. Ayan. Ito yung maintenance natin na top up sa ating pond. Oh, yeah. Ayan. So isang ganyan po mga idol, siguro mga 1 galon yan siya. Ayan, nilalagay po natin yan sa ating pond mga idol bilang top up po siya. Ayan, parang ganyan lamang po mga idol. Yan. Ganun po siya mga idol. Ayan, at ito yung ating pond na lalagyan po mga idol. Ayan, tingnan nyo po. Humiikot po yung ating tubig dyan mga idol. Ayan, pansinin nyo po yung bubbles natin. Ayan. So from dito po, umiikot po yan siya papunta doon mga idol. Ayan. So sa mga hindi po nakapunta sa ating seminar, magbibigay po ako ng tutorial po bukas mga idol kung paano i-set up yan. Ayan, so dito nilinisan na po natin yung ating pond kanina mga idol. Oh. Yan, dahil dito sa ating 3x3 pond mga idol, yan, ano natin, widescreen. Maybe next week po mga idol, maybe Monday, Tuesday man or Wednesday, lagyan na po natin dito siya ng 3,000 tilapia fingerlings. Ayan, so pasok tayo. Pasok. Ayan. So yan po mga idol. Kung itong kabilang pond po natin mga idol, itong maliit lang, kahit maliit lang po yan siya mga idol, nagkasya po yung 2,000 tilapia fingerlings at malaki na po sila. Of course, masasabi natin medyo success na yan dahil malapit na siyang i-harvest. So, susubukan po natin mga idol itong another 3x3 ito. Ayan, parang circular, parang octagon. Ayan. Na 3,000 tilapia fingerlings po ang ating ilalagay. Malay mo, mag-o-okay yung ating 3,000 dahil okay naman po siya sa 2,000. So, sa mga hindi nakasubaybay, yan, ito po ang ating nilalagay sa gitna. Hindi pala nalinisan ito. Linisan na lang bukas. Yan, may PVC po yan siya. At the same time, marami po mga butas-butas yung PVC natin. Para the same time, kapag nag-ikot yung tubig natin, paslok po kasi ito siya. Dito yung mga sludge. So, bubuksan natin sa labas, bubuksan lang natin, hihigupin na yan dyan. Sa mga butas-butas na yan, yung mga sludge natin. So, hindi na natin kailangan ng settling tank, mga idol. Yan. Ganyan po siya kaganda. Ayan. The same time, ayan, may UV plastic na po tayong nilagay dyan. Sobra-sobra na po, ang dami na kong UV plastic. Ayan. At saka 4 feet po itong ating pond, mga idol. Yan, mula po dito hanggang sa baba is 4 feet. Pero
Mula po dito mga idol hanggang dito is 80 cm lamang po mga idol. Dahil yung 1/4 po niyan is pa-slope po papuntang gitna po na ginawa natin. At the same time, ito ituturo ko na lang bukas sa mga nakakasunod para mapaikot nyo po yung inyong tubig dito sa inyong circular pond. So meron po tayong kabilya na nilagay, ito po mga idol, para po hindi po siya mag-float yung ating matala or diffuser. So para bukas madali yung masundan, maglalagay na lang tayo ng PVC para kung saan lang yung portion na mayroong irritor, masusundan nyo po kung paano paikutin mga idol. Ayan. So abangan nyo po ang ating video bukas mga idol. Salamat po.